Alam ko po marami nang gigil na gigil sa inyo. Mamaya pa po tayo magbabasa ng mga katanungan. Ay, meron pa po pala rito. Ito po, sa Inquirer naman, ICC lawyer, schools Duterte's lead counsel on drug war victims. Nakakatawa po talaga, no? Ito, natatawa ko eh. ICC lawyer. Kala mo talaga yung ICC. Ito po. Pero sino po yung sinasabi nilang ICC lawyer? Ayan. Si ano po to? Pilipino. Ang tanong ko, Attorney Joel Butuyan. Ayan. Ang tanong ko, Attorney Joel Butuyan, ikaw ba ay nagkaroon ka na ng kaso sa ICC? Ha? Kasi kino-question niya, ang pamagat nitong balita sa Inquirer, ICC lawyer, schools Duterte's lead counsel on drug war victims. Okay. Di ba parang inaralan, ha? Parang pinagmukhang tanga ng ICC lawyer. Kala mo may ICC lawyer, iba pa. Okay. Ang tawag po sa mga, kaya eto, misleading po yung mga ganito, di ba? Siyempre, dahil wala tayong alam, akala natin, hoy, ICC lawyer ang nagsabi. Dati na lang ginagawa yan kay Conti, assistant prosecutor. Akala mo talaga taga-ICC. Yung pala mga Pilipino pala sila. At dahil ito, wala pa pong mga kaso to sa ICC. Dahil ngayon lang nagkaroon ng Pilipinong kinasuhan. Imposible namang kinuha sila ng ibang bansa. Accredited lang po sila sa ICC. Alam niyo po yun? Wala pang naging kaso to sa ICC, accredited lang sila. Tapos, aaralan niya si Kaufman. Na si Kaufman, veterano na, marami na po siyang napalaya na kliyente sa ICC mismo. Yeah? Ibang klase rin eh. Okay. Bakit daw niya inaaralan tong si Kaufman? Isa lang po, no? Bago tayo pumalaot. Yung bago pong abogado nila na naging professor ni Sassasot, Rogando, doon po sa The Netherlands, pucha, big time po to na ano. Expert po to talaga. No? Alam niyo yung pagkakaiba? Yung mga abogado ni Tatay Digong, mga eksperto po, marami po na silang nahawakang kaso aktual sa ICC. Ito pong mga Filipino lawyers natin, wala pa pong kaso itong mga to. Alangan namang Pilipino sila, kukunin sila ng mga Aprikano, kukunin sila ng mga taga-ibang bansa para maging counsel. O, tsaka kung meron po silang karanasan, dapat binabalita na yan, di ba? Si attorney Butuyan, na humawak sa kaso ni Idi Amin, na humawak sa kaso ni Abubuli Agaligidi. Di ba? Mga ganun. Sasabihin yung mga credentials niya mga yan. Pero dahil wala pa silang kaso talaga na hawakan, wala pa silang track record, sasabihin lang ICC lawyer. Si Conti naman, laging sinasabi, assistant prosecutor ng ICC. Hindi, no? Assistant prosecutor ng ICC. Laging ganun eh. Wala kaya ta dun sa pinangalanan ni nung prosecutor na assistant niya. Baka nag-a-assist ka lang. Ano natin, no? Ano yung sinabi niya? Ito daw pong si Nicholas Kaufman, ang sabi po nito ni Butuyan, and I quote, Mr. Kaufman comments on IDs of the victims comes from someone who has no knowledge at all of the Philippine situation. Bakit daw? Kasi daw, if it comes from someone who is totally ignorant of the kind of people who were mass murdered by his client, Mr. Duterte. Yung mga kliyente daw po ni Duterte ay yung mga minas murder daw po ng
ni Pangulong Duterte ay galing po sa poorest of the poor. People who likely do not have passports, SSS IDs, or any license. Ganda, no? Gandang pakinggan, no? Ignorante. Ignorante si Kaufman sa mga sitwasyon ng mga Pilipino, no? Na mga pinapatay ni Digong. Dahil ang mga Pilipinong pinapatay ni Digong ay miyembro ng poorest of the poor. Mga walang ID ang mga yan. Mga walang SSS. Tindi, no? Buto yan. Lapit mo ulo mo. Sige, sakyan natin. Halimbawa, tama ka. Buto yan. Halimbawa, tama ka. Yung mga biktima ni Tatay Digong, poorest of the poor. Kahit na mga drug lords, sabi nyo, di ba? Nakikinig kami ng investigasyon sa Quadcom, eh. Ibinibintang nyo, pinapatay yung mga drug lord na nakabilanggo. Drug lord. Poorest of the poor pa yung mga drug lord. Okay. May mga namatay na mayor, may mga pinakulong na ngayon tumatakbo na, nagsisitakbo na. Mga poorest of the poor ba yan? Punta tayo rito sa poorest of the poor. Ni SS daw, wala eh. SSS, wala ni anumang ID. Utot mo. Paano yan tatanggap ng 4-piece kung walang mga SSS ID yan? Pinagbubula mo ko eh. Yung mga tumatanggap ng 4-piece, huwag tayong pabola dyan sa mga kalokohan yan. Ikaw buto yan ang hindi mo kakilala yung mga pinagtatanggol mo. Kung poorest of the poor yan, miyembro yan ng 4-piece. Ang mga miyembro ng 4-piece, kumukuha ng ID yan. Dahil pag hindi sila kumuha ng ID, wala silang 4-piece. Pinagbubula mo kami. Huwag nyo daanin sa mga yung mga tumatanggap ng ayuda, kumukuha ng mga SS o kung anumang botante pa yung mga yan. May voters ID pa yan. Dahil hindi bibigyan yan ng ayuda pag walang voters ID. Parang binubola mo lahat ng Pilipino eh. Daig pa nga ng mga poorest of the poor yung mga, di ba? Yung mga nagtatrabaho kasi may trabaho na sila eh. Minsan nawawala yung mga SSID nila at mga pag-ibig. Pero yung mga poorest of the poor, laging may ID yan. Kung hindi sila tatanggap ng ayuda. Pinagbubulang, huwag mo kaming bulahin, buto yan. Ang tanong, bakit takot na takot ka na hanapan ng ID yung mga kliyente mo? Kung kliyente mo yung mga yan, kliyente mo ba yan o sausaw ka lang? Yung mga sinasabi mong biktima, masama bang magkaroon sila ng ID? Bakit dapat may ID sila? Kino-question ni Sara Duterte, asan yung 30,000? Kaya hinahanapan ng ID para hindi maging biktima yung pare, hindi maging biktima si De Lima, hindi maging biktima yung mga nagpapanggap. Mga tunay na biktima. Napakadali lang yan. Isa pa. Poorest of the poor pala eh. Bakit nila naisipan na magreklamo hindi sa korte sa Pilipinas, sa ICC agad? Huwag mo akong bulahin, huwag nyo kaming bulahin. ICC agad? Poorest of the poor? Sabi mo nga, walang kakayahang kumuha ng ID pero naisipang magreklamo sa ICC? Pinagbubulan nyo kami. Yan yung problema sa inyo eh. Kaya mahirap kayong paniwalaan kasi yung mga sinasabi nyo, panay pambobola. Pwede bang hindi mag-produce ng pag sinabing poorest of the poor, lalong magpo-produce ng ID yan. Lahat yan. Voters ID meron yan. Lahat yan botante. Bakit? Hindi tatanggap yan ng ayuda pag hindi sila botante. Ang tanong ko, kung poorest of the poor yan, ako nga edukado, 13 ang masteral, siyam ang doktoral.
Hindi ko alam na pag dito ka na biktima sa Pilipinas, ang di umano'y suspect ay Pilipino at ikaw ay ako ay Pilipino rin. Ako na to, edukado na ako. 13 masteral, 9 na doktoral. Hindi ko alam na ICC agad ang takbo ko. Yan ang ipaliwanag ninyo. Paano yung sinasabi ninyo na puris of the poor, biglang naisip out of the blue, ting! Magre-reklamo ako sa ICC. Kasi wala, puta, baka hindi nila alam meaning ng ICC nung simula eh. Kasi ako never heard ng ICC sa akin eh. Kailan lang natin nakilala, lahat tayo, kailan lang natin nakilala yung ICC? Nung sinampahan na ng reklamo si Tatay Digong. Wala pong nakakakilala sa atin yan. Daig tayo ng puris of the poor. Kasi alam na nila na magre-reklamo kami sa ICC. Pero wag nyo kaming hanapan ng ID kasi ang puris of the poor sa Pilipinas ay walang ID. Kalokohan mo, buto yan. Pinagbubula mo kami? Pwede ba yan? Sasabihin nila sa barangay, puris of the poor po kami, nag-apply po kami sa Porpis, pero ayaw namin kumuha ng ID. Bakit? Sabihin ng kapitan, puris of the poor po kami, Kap. Ayaw nyo palang kumuha ng ID, wag na kayo. Tanggalin na siyan sa... Tanga ka ba? Buto yan? Tinatanong ko lang, hindi kita inaakusahan. Binubobo nyo yung mga Pilipinong matitilo eh. Nakapagsampa na reklamo sa ICC? Hindi makakuha ng ID? Bakit kaya ayaw nyong pakunin ng ID? Baka kasi si Father gusto niya, yung paring umamin na adik. Baka papadala nyo kasi si Father o kung sino mang mga hindi naman kamag-anak. Simpleng-simple lang yan. ID lang. Kung Porpis member ka, dapat may ID ka. Sinong Porpis member ang magrereklamo sa ID? Nakapagreklamo ka nga sa ICC, ayaw mong kumuha ng ID? Halatang halata kayo. Bakit ayaw nyong kumuha ng ID? Di ba? May sektor kasi. May sektor dito. Matagal nang tinututulan niyang national ID. Yun. Kasi yung mga puris of the poor, hindi po tatanggi sa ID yan. Wala pong puris of the poor na ayaw mag-apply ng ID. Kasi ang puris of the poor dito sa Pilipinas, miyembro ng Porpis. Yan pa, dapat miyembro ng Porpis yan, ha? Puris of the poor kayo ng puris of the poor, eh. Hindi nyo na maluloko mga tao. May mga vlogger na nagsusuri para sa amin. May mga vlogger kami na 13 masteral, 9 na doktoral. Tama. Eto, maganda. Sabi ni May Beshi, kung walang ID yan, rebelde yan. Di ba? Ayun yung pinakamagandang paliwanag dun eh. Kung ayaw mag-apply ng ID, alam namin yan dito sa Pilipinas, buto yan. Sasabihin mo, lele, ang tindi ng pamagat yun. Ito, ICC lawyer, schools Duterte. Nilecturan. Inaralan. Alam na namin kung sinong gusto nyong padaluhin dun. Yung grupo ng mga taong walang ID. Hindi yung puris of the poor. Sige. Ang totoo, ito po ang sabi ni Harry Roque. Tuloy natin yung sagot ni Harry Roque. Taong 2022 pa ay usap-usapan na sa vlog ni Maharlika ang Polvoron video. Correct. Alam ko po si Maharlika po talaga yung una nagsabi-sabi ng Polvoron. Hindi po ako malapit. Parang ang Polvoron nagsimula ewan ko lang kung mali pagka-recall ko.
Kasabayan nung ano eh, nung kay Morales, yung expose ni Morales, di ba? Halos magkakasabayan eh. Bakit hindi nyo kasi pinagpaliwanag si Morales? Pinapaliwanag niya kung totoo ba yung video o hindi. Inawat nyo si Morales eh. Kung ang video niya di umano ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, food trip naman ang sa akin. Hindi po ako malapit kay PBBM para mapagkatiwalaan ng kumuha ng video. Kung ang vision niya di umano ay gumamit ng pinagbabawal ng gamot, food trip naman ang sa akin. Isa lang ang sigurado, kadyaming ni Marcos Jr. ang kumuha ng source ng video at ang taong ito na malapit kay PBBM ay binigay ang video kay Maharlika. At pinabubulaanan ba ni Maharlika yan? Hindi naman yata. Okay. Yes, magkakasabay. Yan. Pang-apat, naglabas si Maharlika na resibo na siya ang nagpopondo sa Hong Kong trip ni Pebbles. Ayun, doon kayo doon siya dali, no? Mahilig siya sa pa-sponsor. Kaya ako hindi po ako nagpapa-sponsor eh. Kasi may mga resibo po yan once po na kaya ayoko po, yun po naunawaan nyo ngayon, kaya ayoko magpa-Gcash. Kasi pag nagpa-Gcash ka, meron po yung ano, di ba? Ngayon, hindi na sila bati. Di ilalabas na ngayon ni Maharlika o nilabas na ba? Hindi ko alam kung nilabas na ni Maharlika yung mga transfer ng pera. Yari ka. Ganun po yun eh. Kadyaming ni Marcos Jr. ang kumuha at source ng video at binigay ang video kay Maharlika. Di ba yan naman yung alam nating kwento? Kaya nga akala natin kakasuhan nila si Maharlika tungkol sa video na yan. Pang-apat, naglabas na si Maharlika ng resibo na siya nagpondo sa Hong Kong trip ni Miss Pebbles. After all is said and done, the members of the TRICOM heavily relied on the words of a blogger to authenticate the Polvoron video. Akala ko ba fake news peddlers ang vloggers? Kailan pa naging forensic expert si Miss Pebbles? Correct, hindi ko na kinakailangan explain, di ba? Kailan pa naging forensic expert si Miss Pebbles? At sa isang vlogger pa nakilala ng lahat, nakain suka. Dating Marcos loyalist, isinuka at tinawag na diktador si Marcos. Pumunta sa Duterte camp at ngayon nagbalik loob sa mga Marcos. Wala pong ganun na, si Pebbles pa lang, di ba? Everything is just a show. The TRICOM has a ready script complete with PowerPoint presentation featuring the photo in the dinner, video and screenshots. Ganito ang palabas sa bagong Pilipinas. Kawawa ang mga Pilipino. Hindi, ikaw lang. Ikaw lang dinidiin, Harry Roque. Biro lang. Biro lang, Harry Roque. Pero sa kaso na yan, ikaw lang ang dinidiin. Ginamit si Talakera. Eto po na ko lang, no? Naawa talaga, pangalawang awa ko na to sa mga BBM vloggers. Imagine, hindi nila kayo mapakinabang. Imagine wala kayong silbi. Ha? Wala kayong silbi. Kinakailangan pa na isang talakera para may pambira sila. Pangalawa na kasi walang ano eh. Hindi nila napapasikat yung mga amo nila, si Martin, na nanatiling kulelat pagdating sa mga presidential. Napunan nyo ba? Wala na naglalabas ngayon ng presidential survey. Kasi yung mga Duterte hindi naman magbabayad dyan para magpa-survey.
para sabihin lang na number 1 si VP Sara. Alam naman natin lahat yun. Magtataka kayo bakit wala nang lumalabas na survey ng presidential. Kasi si VP Sara ang numero 1 eh. Sweet. Naawa ko sa inyo mga BBM vloggers. Kasi yung pagsulpot ni Talakera, patunay yan na wala nahihita sa inyo mga amo nyo. Hindi sulit bayad sa inyo. Hindi nasusulitan. Kumbaga wala kayong bilang. Hindi niyo nasusway. Ang tagal-tagal niyo na nagba-vlog ng pro Marcos. Pero imbis na madagdagan kayo, nababawasan pa yung mga pro Marcos. 'Di ba? Sa survey niyo na lang eh. Bumabagsak pa yung mga pro Marcos candidate eh. Kinakailangan pang mag-import ng mga talakera ni Tony Pebbles dahil walang mahita sa nakita nyo ba na nag-import yung mga vlogger? Sapat na. Pinasisikat nyo lang din sila Joey, si Joey. Joey na rin ang tatawag ko para pare-pareho tayo. Sila Joey Cruz. No? Pinasisikat nyo pa yung mga hindi sikat. Kayo, walang improvement. Kay Maui serve na pero walay nag-attend, wala ding contempt o show cause order. Nangangamoy. hindi naman siguro. Nagtataka lang ako bakit hindi nako-contempt yung wala. Kay Banat Bay dahil hindi pa na-serve. Kay Maui na-serve na raw. Paano mo nalaman, Amik? Hindi po kami nagdadagdag ng mga bago eh. Mga dati na itong mga vlogger. Vlogger lang po, hindi po nag-i-import yung mga Duterte ng mga bagong tauhan para i-promote sila eh. At higit sa lahat, hindi sila nagbabayad. Wala pong bayad yung mga Duterte. Siguro lang hindi ko na maalam kung nagbabayad yung kampo yung may kampo nagbabayad. Pero yung kay Kaki-Raki, yung usapan nila ni Maharlika, na nilabas ni Maharlika, hindi naman pinahindihan ni Kaki-Raki yun, di ba? Meron talaga nagaganap na bayaran. Siguro, isa na ako sa mga multi-millionaire kung nagbabayad ng mga Duterte. Ang tagal ko nang binablog yan. Ang tagal ko nang binablog yan, wala pa ako nakita. Wala kang nag-sponsor sa akin. Lahat po ng abroad ko, sponsor yan ng anak ko. Kaya wala pong yung mag-ano sa akin ng yung lalabas ako at magiging hindi po. Lahat ng biyahe ko sa labas, anak ko po yan. Libre po ako sa pamasahe. Gaano na lang yung hotel. Alam nyo sa totoo lang, mas mura pa hotel sa abroad kaysa hotel dito sa Pilipinas. Baka hindi nyo alam. Mas mura pa po sa abroad ang hotel kaysa sa Baguio. Ako po, hindi na po ako hindi na po ako pwedeng hindi sa hotel eh. Dati, pag nagbabagyo ako, yung mga yung bahay lang tapos isang kwarto ka lang. Sinubukan ko yung mga bata, yung parang yung ginaya nila sa Japan, yung capsule. Parang capsule. Sinubukan ko yun sa Baguio. 600 isang gabi. Pucha, hindi naman kasi nakaporma na pang capsule yun eh. Yung dating kwarto, nilagyan lang nila ng mga maraming up and down. Up and down na mga yung dalawahan na tulugan. Yun lang po yun. So, kung dating isang kwarto, dalawa lang kasya, naging 10. Yung isang kwartong dating dalawa o isahan lang, naging 10 lang. Ganun lang po ang ginawa nila sa capsule.
Bunk bed tawag. Yan. Kaya isa lang din yung aircon. hindi ako hindi ko kaya 'yun. As hindi ka pa makakapag-vlog. Ang importante sa akin yung ganito nakakapag-vlog ka pag gabi. Okay. Oo, mahirap po 'yun na ayan, matatagal na 'yan sila Amik. Marami na pong nag-o-offer sa akin ng mga kung ano-anong GCash na lang. Hindi ko tatanggapin. Kasi pag nagkaaway tayo, ipaparada nyo na mukha kong pera eh. Caitlin, hello po. Balikan nyo video ni Hitad. Andun si Pebbles, taga-deliver ng Coke Zero nila. Sabi ni Ate Mangga. Bang, umabot pa sa live. Totoo naman eh, di ba? Kasi nga, ganun po magiging papel mo pag ikaw ay ini-sponsoran. Siyempre, ito sponsor ko. Correct. Bawal kasi meron natutulog sa taas mo eh. Ang problema pa, ang lakas ko maghilik. Kawawa naman yung buong kwarto.